Sobra init ba ang panahon? Nararamdaman nyo na po. Ayan po talaga yung pinakadelikado sa panahon. Yung galing sa medyo malamig tapos biglang iinit. Doon talaga, mapapansin nyo, mahina ba katawan nyo? Nanghihina na ako ilang araw. Nagka-cramps na ba kayo? O, ako nga, 2 araw na nagka-cramps. Mas mahina, mas inaantok. Merong mga heat rash na, merong mga bungang araw. Heat cramps sa binti, naninigas kasi dehydrated. Bakit nagka-cramps? Kulang sa tubig. Tubig talaga, kailangan maraming tubig iinumin. Yan ang panlaban natin sa heat stroke. Kasi pawis tayo ng pawis eh. Heat exhaustion, naubusan ng tubig. Ano nangyayari? Nahihilo na, basa na yung kamay, dilated pupils, yung temperature normal pa, nahihilo, confusion, nasusuka, mahina ng pulso. Delikado po yon. Bumabagsak na yung blood pressure, nawawala na ng tubig ang katawan. Heat stroke, ito po unconscious na, nag-collapse na at hindi na magising. Delikado po yan. Gaano kataas yung temperatura bago umabot sa heat stroke? Okay, ito po stage eh. Ito yung stages. Cramps muna, heat exhaustion bago heat stroke. Pag ang temperature 32 to 38 degrees, yan, umaabot tayo ng 36 degrees ngayon. So, pwede ka na ma-sunstroke, pwede ka na mag-cramps, pwede ka na mag-exhaustion, lalo na pag nasa labas ng bahay. Diba? Kaya hanapin natin, kahit senior, kahit bata, pwede ma-heat stroke. Hanapin yung pinakamalamig na kwarto, lagyan ng shade, inom ng maraming tubig, pwede pa malamig na tubig. Okay, pag tumaas na lampas 38 degrees, yan, pwede na ma-heat stroke. Pag mas mataas pa, immediate heat stroke, delikado. Meron pa nga mga heat wave eh. Ang heat wave, 3 araw na tuloy-tuloy mataas yung temperature na hindi bumababa. Prevention tips para makaiwas sa heat stroke, tubig talaga drink water, take a break, uminom ng tubig. Ano ang prevention tips? Tubig na naman. Ang gusto nga niya, 2 baso per hour pag nakakaramdam ka na ng heat stroke. Pero bukod sa tubig, baka minsan pwede rin magbuko, may electrolytes, or yung mga sports drinks pwede rin dito kasi hindi lang kasi tubig nawawala, may potassium, may mga electrolytes nawawala. Iwas sa mga alak. Alak nga tubig, alam, maiihi ka. Kape, tubig din pero naiihi ka. At soft drinks. Iwas sa soft drinks, kape, alak, tubig talaga. Malamig. Pwede buko, pwede sports drinks. Ayan, lahat puro liquid iniinom. Ang pakwan, 92% water. Tubig din yan eh. Pipino, tubig din naman yan eh. Yan po. Yan ang panlaban natin. So, ito panlaban natin para mabumaba yung temperature natin, di ba? Pag may lagnat, anong ginagawa natin? Tubig din ang treatment. Pag maraming tubig iniinom, iniihi mo yung tubig, lumalabas yung init. So, ito po, pakwan, 92% water, melon, halos buko, tubig, ito pipino, maraming tubig, malamig. Panlaban natin sa heat stroke. Ito mga pagkain, panlaban sa heat stroke, lahat po, maraming fluid lahat yan. Ito, matubig lahat yan. Pipino, tea, labanos, at iba pa. Pag nahihilo na, dalhin sa mas malamig na lugar, pwede kasi bumagsak na yung blood pressure. So, bago dalhin sa ospital, hinihiga. Ganyan. Nakataas ang paa para tumaas yung blood pressure. Okay, cold compress, nilalagyan ng malamig. Actually, sa ospital, nilalagyan ng yelo. Pwede lagyan ng hangin konti, luwagan yung baro. Kung gising lang. Kung gising, bigyan ng maraming fluids, tubig. Pag gising. Pero pag hindi gising, huwag nyo bibigyan ng tubig, baka mag-choke lang siya. Para sa Pilipinas, actually, meron ako heat stroke plan eh. Ito pang gobyerno to eh. Mas maganda sa weather forecaster natin sa Pag-asa, mga 3-day advance. Sabihin na, next 3 days, iinit ba? Hindi. Tapos yung mga workers na nagtatrabaho sa labas, outdoor, construction workers, hinahabaan yung lunch break, 12 to 2 p.m. Kasi sobra init eh. Baka ine-extend na lang yung oras. Pag summer season, yung mga kawang-gawa, pwede magbigay ng free cold drinks sa publiko, sa mga naglalakad. Okay? Tapos, pag umiinit ang panahon, kailangan tutulungan natin yung mga
mag-isa sa bahay, senior, mga bata, mga babies. Huwag iiwan ang bata at mga babies sa kotse, mag-isa sa bahay. Baka pagbalik, wala na, na-hits. Kahit yung mga matatanda, hindi sila makalabas hindi makabili ng pagkain, hindi makabili ng gamot. Kailangan dinadalaw sila, lalo na yung mga walang kasama. Bantayan. Diba? Pag kung may fire drill, wag muna habang mainit, baka himatayin yung mga bata. Visit the sick at yung walang kasama. Stay in cool areas, 'di ba? Pati yung bintana medyo didiliman. Patayin yung mga ilaw kasi yung mga ilaw minsan maiinit din yan, electrical equipment. Damihan yung mga halaman. Ang halaman nakakababa ng temperature. Pag meron kayong mga puno sa bahay, let's say may puno, nasa ilalim ka ng puno, 1 degree lower. Grow trees and leafy plants. Pati mga hayop na heat stroke, may aso ko dati na sa kakilala na heat stroke. Aso, pusa, pwede mamatay sa heat stroke. Huwag papabayaan sa labas ng bahay. Nahihilo. Pareho din ang symptoms ng heat stroke sa bata. Sa aso. Heat stroke, rapid panting, weakness, bright red tongue, diarrhea, vomiting, sticky saliva. Anong gagawin? Bigyan sila ng bowl ng tubig, lagay sa cool area, huwag nakatapat sa araw. So, yan po. So, dadalhin din. So, oras na may tao na heat stroke, lalo na kung nahihilo na siya, dadalhin natin sa ospital, lalagyan ng swero para ma-rehydrate ulit. Saan po nakatulong tong video? Ingat po tayo lagi. Salamat po.